Dito sa e-commerce, para ka ring empleyado. So, kapag empleyado ka, meron kang i-consider na performance, diba? Like, efficiency, productivity, the attendance, at saka yung behavioral. So, kapag low performer ka, may tendency na magkaroon ka ng suspension, makatanggap ka ng disciplinary memo, disciplinary action, may sanction ka, o diba? So, dito naman din sa e-commerce, meron ka ring i-consider na mga factors like yung shipment, yung fulfillment, yung listing. So, may violation din dito sa e-commerce. So, empleyado ka dito, hindi ka dito amo. For example, sa listing naman, magkaroon ka ng violation kapag yung listing mo, hindi siya pasok doon sa guidelines kung paano mag-upload ng listing. Like for example, sa case ko naman, meron kasi kong current violation regarding listing. Katulad ko, may in-upload akong sandals. Yung sandals na yun, meron siyang heels. 1 inch, 2 inches talaga ang heels niya. So, pinasok ko siya under category ng sandals. Tapos, subcategory niya is heels. Nagkaroon ako ng violation kasi sa system ng Orange App, pinasok siya sa flat sandals. Ayun, nagka-violation ako kasi sa akin heels ang category, subcategory. Sa Orange App, nasa flat sandals, nag-appeal ako. Kasi yung product ko, yung mga heels talaga siya. Kaya heels yun. Correct yung category na nilagay ko. Yun, ni-reject ang appeal ko. Kasi nga, flat sandals talaga. Kailangan ko mag-follow kung anong sa kanila, sa tingin nila. Yun. So, nag-re-appeal talaga ako. Tapos, reject ng reject. So, ending, wala na. Tinanggap ko na lang na flat sandals siya. Kaya ganun. So, mahirap. So, kailangan mo na lang talaga i-follow kung anong gusto nila. Yun. Non-fulfillment violation. So, for example, may pumasok na order. Unfortunately, hindi mo pala na-update yung inventory mo. Ang ending, so, hindi mo yan mapaship out yung order na yun. So, pasok ka sa non-fulfillment violation kasi hindi mo siya napaship out. Diba? Pangatlo, late shipment violation. Paano yan? So, ganito po. So, kapag may pumasok na orders, within the day, dapat mapaship out mo yan the following day. Or within 24 hours, dapat mapaship out mo yan. Tapos ngayon, meron pa namang bagong announcement si Orange App na kapag may pumasok na orders before 2 p.m., dapat magpa-booking ka na for pick up within the day. Ganon po siya. Or else, pasok ka na naman sa late shipment violation. So, mas matindi na ngayon, no? Diba? So, ganon talaga siya. So, kailangan mo i-follow yung anong rules and regulations dito sa e-commerce app or else magkaroon ka ng penalty. Tingnan mo yung nasa screen ko. Ito po yung current penalty ko. So, mag-reset na yan sa second quarter. So, eto sa akin from January 6 to April 6 period ko, nagkaroon ako ng 12 points penalty. Although, nagka-minus na kay naman ko gipang appeal, tapos i-approve. So, na ako'y dili na siya, kaning mga penalty points, pwede ka mo appeal sa platform. Pero, wala na siya ginamin. Kapag mag-appeal ka, good as approved na yan. So, may mga rejections yan. So, maraming beses ako nagkaroon ng rejection sa appeal ko. So, wala akong magawa. So, nagka-increase yung penalty points ko. So, mga penalty points yan, for example, katulad ko, nagkaroon ako ng 12 points penalty, no? So, meron akong deboosted listing or deboosed listing. Wala akong shipment subsidies. Hindi ako maka-create ng bagong listing, hindi ako maka-update ng listing ko. So, ganyan katindi ang aking punishment. So, ganyan po siya mga antino. So, sa akin lang, no, medyo challenging itong e-commerce platform. Yung iba, I know, hindi yung challenge sa kanila kasi wala naman sigurong problema kung meron kang stocks on hand. Kung anong nasa product listing mo, kung anong mga listings mo, dapat meron kang stocks on hand. Sa side ko kasi, more on order basis kasi ako. So, doon papasok yung late shipment violation ko. Kapag hindi ko siya mapaship out the day after, diba? Challenge ko yun. For example, sa akin kasi, medyo challenge sa akin kasi, one time lang kasi akong, yung pick up sa amin, ang pick up ko, ibisaya na lang na ako nino. Katulad ko, si Uncle kasi, ang tahasan ako nga mo pick up sa Natasha, yung number 1 supplier ko kasi. So, after work kasi yun si Uncle. So, para kausara man gud unta ang pick up para dili kalas og kwarta, mag-commute, tapos ang kakapoy, ang kahago, mag-ato. So, kausa lang. Amo na si Uncle. So, kapag may pumasok na orders before 4 p.m. kasi 4 p.m. kasi ang out ni Uncle, no? Before 4 p.m. So, in-arrange ko na yan talaga sa
sa Natasha app na in order ko para the moment si uncle nga mo ato sa Natasha, so ready for pick up na. So what if my order na pumasok beyond 4 p.m. So yun ang challenge ko na. From 4 p.m. to 12 midnight, ayun ang challenge ko na. 'Di ba dapat ipa-ship out mo yan the following day. So ayun, so hindi ko na yan ma-fulfill the following day. So ma-fulfill ko na yung orders na yan on the third day. So ayun, magkakaroon ako ng late shipment. So yun ang challenge ko. So kaya tumaas yung penalties ko hanggang nagiging 12 points yung penalty ko at nagkaroon ako ng punishment. So ayun po, ito po yung patakaran dito sa e-commerce, no. So hindi siya madali. Akala ng iba madali siya. Kaya sana naman po yung mga buyers, no, ayun, no, sa tamo pag cancel ha. Dapat mga rider po, dapat po in tao nga i-consider po may mga sellers, no, kay dili po baya lalim. Although negosyo man sa dino, dapat lagot ka nang magsinabtan na ilagod untata, no. Okay. So that's it for now. So more stories to tell about e-commerce business on my next video. Thank you so much for watching.